Mga idol, welcome back muli dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, dito sa ating kwentuhan, dito sa Arbs Medical TV. Ngayong araw mga idol, papakita ko sa inyo yung mga pagkain na ginagawa ko halos araw-araw. Ah, Magkakaiba lang minsan ng mga ingredients. Pero kalimitan, yun yung tema ng ulam, ng pagkain. Bakit ganun? Kasi ito yung mga masustansyang pagkain na nakaka-relax sa ating sikmura, sa ating tiyan. At ang dulot ng pagiging relax ng ating sikmura, nababawasan yung sakit natin na acid reflux. Nagiging relax yung ating ang ating tummy. Yun kapag ganun, nagiging kondisyon tayo, nawawala yung iba pa nating karamdaman, yung mga kasi minsan kaya lang tayo nagkakaroon ng mga sakit. Dulot yan ng paghina ng resistensya natin dahil sa acid reflux. Mahabang panahon ko nang na-experience yan. At alam ko na yun ang nangyayari. Kaya kapag may mga iba akong karamdaman, minsan ina-address ko yung sa acid reflux. Okay ako. Yun, ang pag-uusapan natin, na pagkukwentuhan natin ngayon tungkol sa pagkain. May dalawang putahe ako na ginawa, na binidyo. Gusto ko lang i-share sa inyo. Gusto ko lang makita nyo, lalong-lalo na doon sa mga kaibigan natin na hirap mag-isip kung ano yung kakainin nila. Ang isang pagkain na talagang napaka-simple lang. Mga idol, napaka-simple lang at maayos para sa atin. Para sa ating kalusugan, i-share ko sa inyo. Tapos yung simpleng isda. Yung simpleng isda, wag mo nang gawing komplikado. Pagka may prito yan, ay kalabang-kalaban na masarap ang prito, pero kalabang-kalaban na sikmura natin. Bakit? Ng ating acid reflux. Bakit? Kasi yung mantika, yung mantika, sumisip-sip pa naman ng mantika yung isda. Ginawan ko din yan ng kwento, mga kaibigan. At gusto ko lang i-share talaga sa mga kaibigan natin, lalo na yung mga hirap sa buhay, na naghihirap kung ano ba talaga yung kasi halos karamihan sa mga pagkain, mga mamahalin. Hindi naman lahat ng pagkain na pwede o masustansya ay malaking gastos. Pwedeng nakukuha lang sa bakuran, libre na, wala kang babayaran. Ito, panoodin natin at ano kaya yung masasabi mo. 2 pirasong itlog na binate. At nanguha ko ng medyo marami na talbos ng kamote. Linagyan ko ng 4 na bawang at saka tinaktakan ko ng paminta. Linagyan ko din ng kaunting asin. Ito yung pagkain na healthy at kasya sa budget natin. Parang suwam. At maayos ito sa lahat ng mga may sakit na GERD at acid reflux. Ganun na rin sa iba pang mga kondisyon. Ang susunod po natin pang ulam ay simple lang, isda. Mura na, masustansya pa, at maganda sa ating kalusugan. Isda lang siya, tinatawag natin siyang tinola. Simpleng-simple lang, asin, bawang, paminta, at luya. Samahan natin ng dahon ng malunggay. Simpleng-simple lang, pagkain bukid, pagkain masarap, at masustansya. Para ka din lang nagtinola ng manok, mga idol. Hindi na natin kailangan pa ng kung ano-ano pang mga sangkap. Kung napansin nyo, doon sa unang video na pinakita natin, halos pares lang din. Bawang, paminta. Nagdagdag lang tayo dito ng luya para doon sa pagiging tinola. Actually, yung luya, napakaganda niyan at pan-detox din siya. Ito, luto na. At napakasarap ng sabaw nito. Lalo na kung ihahalo mo sa kanin, mga idol. Tara, kain tayo. Napakagandang pananghalian nito.
Idol, isama na rin natin ito. Napakasarap nito. Burong gulay. Isa ito sa ginagamit kong appetizer. Itong burong gulay kong ito, nasa 10 months na to. At makikita nyo dito yung kalutungan. Ano, parang fresh na fresh pa rin talaga siya kahit ganun nakatagal yung pagiging buro niya. Yan. 'Di ba? Ang lutong. Ano mga idol? Nakita nyo naman. Simpleng-simple lang. Nasa bakuran lang. Pagkain na, masustansya pa. Sabi ko nga, hindi gaanong kasarap talaga ang kailangan nating pagkain para tayo gumaling. Ano, yung mga masasarap ng pagkain, yan kasi yung may mga ingredients na mga kalaban ng sikmura natin. Kalaban ng actually mga idol ha, hindi lang ito usapin ng sakit na GERD. Usapin ito ng lahat ng sakit na kalaban ng ating kalusugan. Ano, kaya marami tayong sakit dahil sa mga pagkain. Number 1 yan. Ano, isa pa, yung stress. Ano, pero pag-usapan natin, usaping pagkain tayo ngayon, kailangan yung mga natural na pagkain ang ating kainin. Malaking tulong yan. Kita nyo naman, no, isang araw, nag-video ako tungkol doon sa nakainom ako. Ano, bakit nagagawa ko yun? Bakit okay ulit ako? Kita nyo, pagkatapos nun, kinabukasan, nag-video ako na okay ako, dami kong ginagawa. Walang trigger. Bakit bumalik ako sa walang trigger? Ano, kasi nga, simpleng pagkain lang ginagawa natin. Nag-food supplement tayo. Minsan lang naman ako mag-food supplement. Minsan din ako mag-detox. Ano, ang konting, kasi halos detox na yung pagkain ginagawa natin. Yung ganung klaseng pagkain, halos detox yung kasi nagke-cleansing din sila sa ating ano. Yung sangkap kasi niyon, sangkap din siya sa pagke-cleansing. Ano, ilan din doon yung mga sangkap sa pagke-cleansing. Kaya busog ka na, nakapag-cleansing ka pa, masustansya pa yung pagkain na pumasok sa katawan mo. Ano, malaking bagay yun. Kaya, ano pang hinihintay natin para tayo ay gumaling, para tayo maging kondisyon? Simpleng pagkain. Ano, wag na tayong mawili na kumain ng mga artificial na pagkain o yung may artificial na mga sangkap sa pagkain. Ano, ang dami kasing nabibili natin na ano na di naman talaga tunay na pagkain ng tao. Junk siya. Ano, basura. Ano, sige po mga idol. Sana maging malusog tayong lahat. Ano po? At ngayong summer, tulad ng video ng kahapon, maging alerto tayo. Maging alam natin lahat ng gagawin natin para hindi tayo atakehin ng acid reflux. Bye-bye at kita-kita tayo sa mga susunod na mga vlog at video ko.